Ay mga lodi, ito ulit tayo sana sa ginagawa natin. Bali, sineset up natin yung yung layout nung meter base. Makita nyo may meter base yan. So yung meter base na to, sa akin to mga lodi. So yan yung ginagamit ko na pang layout pag ganito may trabaho tayo na na meter center mga lodi. Ay mga lodi, ang una natin ginagawa is susukat nung pinakahuling meter. So ito yung pinakahuling meter. Ito yung pang-anim na meter dito sa taas mga lods. Ito yung una, ito yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Anim na 6 na meter base sa taas. Then 5 dito sa sa ilalim 5. So yung pang 5 niya is magsimula dito sa pangalawa, 1, 2, 3, 4, 5. Yung mga lods 5. So 5 meter base sa ilalim, then 6 dito sa ibabaw. So pang-6 yan. So dito na muna natin chinek yung una. Kasi magbubutas tayo dito. Maglalagay tayo ng entry nung ite-temporary natin na wire. May wire dyan. So magte-temporary tayo ng power papunta dito muna para ma-supply natin yung lahat ng unit. So kung gagawa tayo ng butas is eksakto na natin doon sa doon sa paglalagyan ng pipe. So meron tayong hub para dito sa 1-inch pipe na connected dito sa sa meter base. Sa taas ganun din yan mga lods. So watertight hub yan, connector ng pipe papunta dun sa box. So connector na watertight na magsisil yung box at yung yung pipe. So yun yung purpose ng mga lods. So watertight hub para sa connection ng gutter box, then ng pipe. So yun yung ng watertight hub mga lodi. So ayun mga lodi, so kinuha na natin ang sukat. Then i-check natin yung clearance nung meter base pag nag dikit-dikit na sila mga lods. Kasi ito yung susunod na ito yung sa pang, ang sukat nga pala nito is 48 inches mga lods. 48 inches to. So hinati-hati natin yung dinivide natin yung 6 na meter base yung space niya para dito sa sa box na to mga lodi. Nagsukat ako dito ng 5 cm, sa kabila 5 cm din. Then yun na yung pinakang una, then yung huli. So ganun yung ginawa ko sukat mga lods. Dapat ito is naka-center. So ito yung susunod natin na ile-layout yung center na to kasi dapat tama yung clearance niya kasi gawa ng meter base mga lods. So yung meter base, kung ito yung sentro nung kung ito yung sentro nung isang pipe, ang sukat ng meter base natin ay 18 mga lods, 18. Outside yan, outside nung kung magsano yan yung pinaka ng meter, yung sa pinakang ring, makita nyo 18 yan, yung pinakang ring nung so yan yung pinakang dulo nung meter. So ito yung natin, ito yung guhit natin, makita nyo ito yung guhit natin mga lods. So kung ang 18 ay dyan, so 9 ang center. 9 ang center. Ayan ang center mga lodi. Ayan ang center mga lodi. So ayan mga lodi. So yun yung 9 center nung pipe. Kasi yun yung pipe. Ayan mga lods. So yun yung center. 9 plus 9, 18 hanggang 18 yung mga lods. So makita nyo yung yung clearance nung dulo nito dun sa pipe mga lods. Makita nyo yung yan yung magiging clearance nung meter base dito sa pipe. Ayan. Meron siyang 5 cm na clearance dun sa meter. So okay na rin yung mga lods. So i-maximize natin yung kukunin pa rin natin yung pinaka-sentro niya kasi hindi sentro-sentro yung mga lods. Sinukat ko kasi inumpisan ko doon papunta dito, medyo lumaki dito ng konti. So kunin na lang natin yung sentro. Kunin natin yung sentro dito tsaka dito para makuha natin yung ay bali yung sentro ng kabuuan, yun yung pang 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yun yung pinaka-sentro. So ayun mga lodi, so ito is 5 cm. So pwede natin sigurong gawin na na 4 cm para para sure ball yung natin, sukatin uli natin. Then try natin 4 cm lang to, then sa kabila 4 cm para meron tayong may adjustment pa tayo ng buka, may buka pa natin. Ay mga lodi, so in-adjust natin yung nag-adjust tayo, ginawa natin 4 lang to, sa kabila 4.
So yan na yung ano natin, yan na yung layout natin. Yan. May mga marking na yan. Yan na yung ano, yan na yung bubutasan natin. Butasin muna natin to, itong isa na to, para makapag-entry tayo ng temporary power dito sa box. So yan na rin yung magiging butas ng 1 inch na yan para dito sa hub na yan mga lods. So butasin muna natin yan. So nabutasan natin yung hub natin and yung pambutas natin. Sinabi ko na nga is mas maliit yung ano niya. So kung ano yung sukat ng ano nito, ng inner, is yung sukat nitong itong hole saw. So magpapile tayo, papile natin to para lang kumasya tumalo, para may lagay natin. So nalagyan na natin. So nakita nyo pinaka-file ko. Yung reamer natin hindi na matalas. So bili na lang tayo ng bago dito man. So ano na lang natin to. Bali final na natin kung masya na. Ilagyan na lang natin to temporary para meron tayong entry ng temporary power natin dito sa box. Then yung reamer, bili tayo nitong bago para yung mga iba pang bubutasan natin, yung isang panel, isang gutter ba, bubutasan pa rin natin yan. Kaya gagamitin natin, so bili na rin tayo. Ang wala din, dito tayo sa loob. So ilalagay lang muna natin itong panel dito sa main. Ito yung pinakang power ng building mo. So bukod yung meter nito, then bukod yung meter nung kada unit. So ilalagay muna natin yung mga breakers dito kasi dito nakalagay yung temporary power. Ito yung temporary power mga friend. So dito nakalagay yan yung outlet na ginagamit ngayon dito sa building, katulad nun is dito nakatid yun, dito nakatid yun. So sa taas ganun din. So i-assemble muna natin to, then yung temporary power na to kunin natin, ilagay natin dun sa box para dun pa rin sila kukuha ng power. Dun pa rin yung gagamitin, gagana na to. Yun yung gagawin natin. So tapos na yung yung paglalagay natin ito. So lalagay natin na i-terminate natin yung yung main line, then yung mga load nitong panel na tumalot. So nandito yung outlet na ginagamit dyan sa paligid mga. So para ma-temporary natin yung power dun sa gutter, para ma-supply itong itong panel na to, then ma-distribute niya dun sa mga gumagana na outlet katulad nun. Then yun, lalagyan na lang natin yung nasa labas yan kasi isa lang yan sa to, bali sa main ko ng itong unit, itong building. So kinabit na natin yung main line ng panel na to. So dito sa pipe na to makikita nyo may isang 3.5. So yung 3.5 na yan is yan yung ground ng panel. So galing sa to, gutter box. So lahat ng grounding doon is pumasok yun dito sa kada panel ng kada unit. Then dito sa na to, dito sa panel na to. So lahat may grounding yan mga lapis.
Lodi, makita nyo yung ginagamit natin na, na 2.0 na pang ilaw. So ito yun, yung red white na to. So makita nyo dalawa. So yung isa nito is dito sa ground floor, then yung isa is sa second floor mga. So hindi pa natin ma-identify kung ano yung sa ground floor tsaka yung sa second floor. So iano muna natin to. Basta ang mahalaga muna ay ma-temporary natin yung power. So katulad dito, naka-temporary to, naka-splice yan. Kukunin natin to. Then ito yung sa taas. Ito yung outlet sa taas mo. Ito yung outlet sa baba. Then ito yung outlet sa labas. So yung sa labas tsaka dito sa ground floor, pagkasamahin na lang natin yan sa circuit. Then ito sa taas. So magkaiwalay na ano yun, magkaiwalay na breaker. Ilaw sa ground floor, ilaw sa second floor. Outlet sa ground floor, outlet second floor. Then yung iba is spare. So i-check natin yun, check natin yung drawing. Yung load schedule nung panel na to. Tama Lodi, so sa drawing, sa load schedule, isang main, dalawang ilaw, so light sa taas, sa ground floor and light sa second floor. And convenience outlet sa ground floor, convenience outlet sa second floor. Then sa load schedule is may pump. Dati kasi may pump na nakalagay sa labas mo. So magiging spare na itong ano na to. Itong dalawang breaker na to is magiging spare na yan. So itong apat na to, ito yung gagana mo para sa ilaw yan, outlet. Hi mga Lodi. So may power na to. Makita nyo yun dito sa dalawang baba, naka-on na to mga Lods. So may power na yan. May power na tong main. May power na yung bus bar. So wag lang mag-on itong mga ito kasi sa dulo yan hindi natin sure kung naka-open or ano yan. So dapat hindi mo na i-on yan. So ito alam ko to kasi nakakabit to outlet to mga Lods. Yun yung outlet na yun. Yung outlet na yun. Then yung outlet dun sa taas. Itong dalawa na to. So pwede na natin takpan to. Then lagyan na lang natin tape yung mga dapat na hindi i-on mga Lods. Yung sa kwarto, dito kasi nagta-attend sila muna. So naka-temporary yan, yun nilagay natin dati na temporary na power. Nakasaksak lang yan, naka-plug lang yan mga Lods. Yan. Yun doon naka-plug. Ngayon, ilalagay na natin yung ano nun, yung main line niya, ilalagay natin dun sa breaker. Kasi may power na yung breaker gutter natin. Pwede natin masuplayan tong ano na to, tong unit na to. Then, itong isa na to. I-terminate na rin natin yung main line nito. Then, lagyan natin ng ilaw to para magkaroon ng ilaw dito. Kasi madilim, patuloy niya madilim. Ito, may ilaw na to mga Lods. Kaya maliwanag na yun. Ayun mga Lodi, so kain muna ako. So inuna muna natin na ilagay yung power nun para pagdating ng ibang gagawa ay may power. So hinintay ko makaalis sila bago natin tinanggal yung power dito para clear, walang ibang gumagawa. So kain muna tayo mga Lodi. Ciao!